Update muna tayo, mga ka-hopes, sa naging bakbakan ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand. Mainit ang usapan, mainit ang opinyon, at mas lalong mainit ang social media. Pero bago natin himayin ang lahat, pakipindot muna ang like, subscribe, at ang notification bell para lagi kang updated dito sa ating basketball update channel. Diretso tayo sa pinakaugat ng problema. Inamin mismo ng head coach ng New Zealand na si Judson Clavel na 80% ng game plan nila ay nakafocus kay Justin Brownlee. Ibig sabihin, bago pa man mag-tip off, malinaw na ang misyon nila, patigilin si Brownlee, at ginawa nila yon ng todo, doble, minsan triple team, physical defense, walang space, walang rhythm, kaya naman naging limitado ang production ni Brownlee, 4 points, 6 rebounds, 2 assists, malayo sa usual niyang explosive performance. Effective ba ang ginawa ng New Zealand? Oo, pero ang tanong, bakit hindi naka-adjust agad ang Gilas? Dito na papasok ang mas malaking issue. Aminado si Tim Cone, hindi gumana ang kanyang signature triangle offense. Ang triangle na ilang dekada ng sandata sa PBA na nagpanalo ng championships na naging tatak ng kanyang coaching philosophy na disrupt, ayon sa kanya, dahil ito sa matinding pressure defense ng New Zealand, hindi maayos ang spacing, hindi makuha ang tamang anggulo, kulang sa cohesion, at kapag hindi gumalaw ang bola sa triangle, nagiging stagnant ang opensa, at kapag stagnant ka laban sa isang disciplined defensive team, mapaparusahan ka. At syempre, hindi mawawala ang social media. Usap-usapan na naman si Jonmar Fajardo, scoreless sa laro, 2 rebounds, 1 assist, 1 block, may turnover pa, 7 minuto lang ang naibigay sa kanya. At alam naman natin ang galawan online, kapag panalo ang Gilas, proud ang lahat. Kapag talo, may hahanapang sisisihin, pang PBA lang daw. Paano naging 9-time MVP? GOAT ba talaga? Masakit basahin, masakit pakinggan, pero tingnan natin ang patas. 7 minutes lang ang nilero niya, hindi siya binabad, hindi siya nabigyan ng pagkakataong makahanap ng rhythm, at sa international basketball, minsan isang substitution lang ang pagitan ng confidence at pagkawala sa laro. Hindi man siya nakapagpasabog, pero hindi rin ibig sabihin wala siyang ambag, at huwag nating kalimutan, ilang beses na ba siyang tumugon sa tawag ng bayan, ilang beses siyang hindi tumanggi sa Gilas, ilang beses siyang naglaro kahit hindi issue ang bayad. Ibang klaseng sakripisyo yon. Ngayon, tumingin tayo sa susunod na hamon, Australia. May mga parinig sa kanilang sports page, may konting ingay, engagement man o papansin lang, hindi natin alam. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito magiging madali. Sa tingin ko, may laban ng Gilas, kaya natin sabayan ang lineup nila. Kailangan lang, muling pumutok ang ating mga local players, mas maging agresibo sa adjustments, huwag umasa sa iisang scorer lang, at syempre, makahanap ng paraan para palayain si Brownlee kapag bumalik ang angas at kumpiyansa ni Brownlee. Ibang Gilas ang makikita natin, at kung makahanap ng rhythm si Jonmar, abangan nyo. Ito ang tanong ngayon. May chance ba tayo laban sa Australia? Makaka-adjust ba ang coaching staff? Maa-unlock ba ulit ang triangle o kailangan ng plan B? Kayo ang tanungin ko, mga ka-Ray, Hoops Universe. Sa tingin ninyo, may pag-asa ba ang Gilas na talunin ang Australia? E-comment nyo sa baba ang inyong opinyon. Gusto kong marinig ang boses ninyo. Hanggang dito muna tayo. This is Ray's Hoops Universe, kung saan ang usapang basketball, walang preno.